Hayaan niyo akong sumama. Ano ka mo? Huwag na, Jiro! Wala ka namang kinalaman sa mga nangyayari dito. Pabayaan mo ako. Itigil niyo na tong dalawa. Kasa nakikiusap ako sa'yo. Hindi pwede. Bitiwan mo na ako. Hindi, Jiro! Basta ayoko! Ano ba naman to? Kung ako sa'yo, hindi na ako haharang dyan, Alice. Ayan, hindi ko na pinatulan ha. Hindi ko siya sinaktan dahil lang sa'yo. Salamat. Alice! Huwag kang sasama! Tumahimik ka, Teniente. Alam ko na hindi mo alam ang totoong sitwasyon dito. Si Alice ay isang... Kasa! Umuwi na tayo, Alice. Alice! 11th yard. Hi! Ha? Gustong-gusto ko na talagang bumalik sa kwartong yun. Ipagluluto kaya ako ni Mimi ko ng hapunan. Ha? Tingnan niyo isang yan! Ayos, mukhang anak mayaman. Kanino kaya anak yan? Sino ba kayo? Kami? Di mo na kailangan malaman, bata. Teka, marami kang pera, di ba? Bigyan mo naman kami kahit konti lang. Kung hindi ka susunod sa gusto namin, hindi kami magdadalawang isip na ibenta ka sa mga bumibili ng bata. Salbahe pala kayong tatlo! Hindi ko kayo mapapatawad! Tuturuan ko kayo ng leksyon kaya humanda kayo! Aba, matapang ang isang ito. Gusto yata magulpi. Oo nga. Kailangan mo ng dress back? Ikaw pala si Alman! Kumusta? Nagkita ulit tayo. Kotaro. Sandali lang. Mag-isa ka lang? Nasaan na ba yung kapatid mo? Ang totoo niyan... Hmm? Maraming salamat si Alman! Busog na busog talaga ako! Huwag mong kalilimutang nilibre kita ngayon. Dahil sa ramin at pagtulong ko sa'yo, may listahan ka na ng utang sa akin. Nasasabik na ako. Kasa ang itim na ahas pala. Bakit parang masaya ka yata? Hindi ko kasi nakita ng personal ang palabas niya sa Hong Kong. Sigurado magiging masaya to. Teka muna sandali, Zelman. Nanganganib ngayon ang buong special zone. Parang hindi ka nag-aalala sa nangyayari. Bakit mo pinoproblema yon? Alalahanin mo na muna ang sarili mo, bata. Nawawala ka ngayon at hindi mo makita ang kuya mo. Yun ang dapat mong alalahanin. Hindi naman talaga ako nawawala ngayon. Gusto ko lang makita si Mimi ko kahit sandali. At ano naman ang kailangan mo sa babaeng yun? Naisip kong baka pwede niya kausapin si Kuya Jiro para kumbinsihin siya. Kumbinsihin? Bakit mo gustong gawin yun ni Mimi ko? Hindi ko rin alam pero pakiramdam ko yun ang dapat kong gawin. Parang di maganda kung magpapatuloy ito. Hindi pwede yun! Pero baka naman nagkakamali lang ako. Hindi ko naiintindihan yung mga mahihirap na bagay. Hindi katulad ng Kuya Jiro ko. Hindi. Nagkakamali ka. Ha? Dugo pa rin ang pinaka-importante sa mga katulad natin. Yun ang tandaan mo, Kotaro. Yun ang katotohanan sa ating mga black blood na hindi maitatanggi kahit na anong gawin natin. Kahit gaano kakalakas, mahirap pakinggan ang boses. Pero, kung pakiramdam mo nalilito ka na, hindi naman masama kung makinig ka sa ibinubulong ng dugo mo. Subukan mo makinig. Hinding-hindi ka tatraidorin ng dugo mo. Kung hindi ka magtitiwala sa dugong dumadaloy sa katawan mo, tsak babagsak ang bloodline nyo. Pakinggan mo ang sinasabi ng dugo mo. Sana maintindihan mo, Kotaro. Dahil ganun dapat mabuhay ang mga black blood. Maraming salamat sa iyo, Zelman! Sige, hahanapin ko na si Mimi ko. Samahan na kita. Ha? Kahit ako, gusto ko uli siya makita at makausap. Sasama mo kung hanapin siya? Wow! Ayos! O sige, doon na tayo magsimula! Nanganganib ngayon ang buong special zone kaya kailangan kumilos na tayo! Ha? Teka, hindi ba sabi nilang lahat malakas ka raw? Oh,
Malakas nga ako. Sino kaya mas malakas sa inyo nung si Kasa? Mananalo ka kaya? Sa tingin mo? Hindi man lang ako pinagpawisan. Ano ka ba, Miniko? Suntok sa buwan tong gagawin natin. Kahit ipagpatuloy natin to, napakaliit lang ng chance ang mahanap natin ng Silver Blade. Pero wala na rin tayong maisip na ibang paraan. Simulan na natin sa paghahanap sa mga hotel sa paligid. Masigla ka. Ito nga ba ang totoong kapangyarihan yung mga Red Blood? Wala. Siya nga pala, yung tungkol sa 11th yard na pinag-usapan natin. Sa palagay ko talaga, hindi lang basta usap-usapan ng mga tao ang lugar na yon. Bakit naman? Parang halos magkasabay lang ginawa ang Special Zone at ang development ng kumpanya ninyo. At ang totoo, mukhang kontrolado ng Order Coffin Company ang buong Special Zone. Kung may kayamanan nga mula sa Hong Kong na nandito sa Special Zone, siguradong alam yun ng Order Coffin Company. Hindi ba meron ng lalaking lumapit sa kumpanya nyo at nagtanong tungkol sa sinasabi ko sa'yo? Oo, totoo yun, pero... Pag-isipan mong mabuti, Mimiko. Maaring hindi yun alam ng mga regular na empleyadong tulad mo. Pero tsak alam yun ng mga empleyadong galing ng Hong Kong. Teka, wag ka muna magsalita ng tapos, Miss Wong. Nagtataka ako. Bakit parang napaka-importante sa'yo ng 11th yard? Ang totoo niyan, Hello? Hibari? Teka, medyo lakasan mo ang boses mo. Alice? Nakuha ko na. Maraming salamat sa'yo, Hibari. Yung tirahan ng informer, mapupuntahan na natin ngayon. Miss Wong? ano ba naman yan? Hindi man lang siya nagbago kahit na konti lang. Bakit? Nako, pasensya ka na sa akin. Meron lang akong biglang naalala kaya ako natawa ng ganun. Ano, nakita mo na ba ang address niya? Oo. Puntahan na natin yun. Mabuti pumunta ako. Napaka-interesante ng lugar na to. Yung babae nga sa bangka, kilala mo ba siya? Ha? Nakita mo sila? Oo, pero saglit lang. Naka-order Coffin Company uniform yung isang babaeng sakay ng bangka. Sa palagay ko nga si Mimi ko yun. Ha? Naku, paano na yan? Sundan natin. Sige! Nakakapagtaka. Parang kilalang kilala ko na yung isa pang babaeng nakita kong sakay ng bangka. Pwede natin gawin ang kahit na ano rito. Ay, hindi tama. Bakit may mga vampira rito? Baka infected na sila. Hindi pa. Hindi pa Kowloon Children ng mga yon. Kung ganon, ano ang target? Nararamdaman ko na. Pero hindi ko pa rin masabi kung ano yon. Ay nako, sa totoo lang, hindi magandang pakiramdam ko rito, Jiro. Kapag nabuking tayo ni Sang, siguradong ibibitin ako ng patiwarik na matandang yun. Ang sabi ni Kate, kaya na raw nila kahit walang anumang tulong mula sa'yo. Ano? Asasama talaga nila! Number 1 ako sa department namin! Ay, beer na nakakawalang gana. Pwede ba mamaya ka na magmaktul dyan? Baka sa mga oras na to meron ng masamang nangyari kay Kotaro. Pakiusap lang, tulungan mo ako, Rinsuke. Huwag ka naman masyadong mapraning dyan, Jiro. Kahit anong sabihin mo, black blood pa rin ang kapatid mo si Kotaro. Kahit ipasagasa mo siya sa piso na hindi agad siya mamamatay. Pero napakalaking posibilidad na nasa special zone si Kasa ngayon. Kaya nga hindi ko pwedeng hayaang mag-isang kapatid kong si Kotaro. Kaya kung pwede, pakinggan mo ako. Huwag ka kasi masyadong OA sa pag-aalala. Kung palalakihin mong maliliit na bagay, lalo lang lalala ang sitwasyon. Nakuha mo ba, Jiro? Hindi naman kayo ang totoong habol ng Kowloon Children, kaya pwede ka mag-relax dyan. Anong sabi mo, Rinsuke? Ganyan din ang sinabi ni Ken. Hindi raw kami ang pakay ni Kasa. Kung ganun, anong bagay ang meron dito at handa niyang isakripisyo ang buhay niya? Kasi ang totoo niyan, May alam ka sa bagay na ito. well, medyo... Magsalita ka na ngayon! Matagal na ito naglalaro sa isip ko. Ang mga kondisyon sa pagpasok dito at ang barrier ni Sei. Parang ganito rin ang nangyari sa Sacred War sa Hong Kong dati. Ganun ba? Baka feeling mo lang yun. Hindi ba?
Huwag, Jiro! Itigil mo yan! Rinske! Sugod! Ba't ganito? Nakagat ba sila? Mali ka. Kung nakagat sila, malamang nagbago na sila ng anyo kanina pa. Ang aga niyo naman. Yafurichao! Silver! Nakuha ko na. Matalino ka rin pala. At him pa lang yon. Fire! Mukhang kahit papaano meron ka rin palang ibubuga, bata. Nasaan na kayo ng kapatid mo? Dapat mas alalahanin mo kung paano kayo makakalis ng buhay kaysa itanong kung nasa ng ate ko. Tingin ko mukhang nandito na sa loob ang lahat ng mga tauhan nyo. Mas masaya siguro kung sa kanila na lang ako magsisimula. Anong kamo? Lilinawin ko lang to. Bubwit. Nung pa lamang mga sandaling tumayo ka sa harapan ko, tapos na kaagad ang labang ito. Yan ang makikita natin. Hahabulin ko siya. Kayo nang bahala rito. Ano ba yan? Dahil ko pa manikan de susi. Si Kane, tama ba? Tama. Kitams, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa'yo. Ikaw kasi pinilit mo akong dumaldal. Libre mo na itong merienda. O sige, tutulungan kita sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto ko, mag-sorry ka muna kay Mimi ko, maliwanag. Puro kapahamakan lang ang idinudulot ko sa mga tao. Kaya, Uy, hindi naman ganun kasama ang tingin ko sa'yo. Masyado ka lang talaga malupit sa sarili mo. baka nakakalimutan mo, vampira ako. Ito ang special zone. Kaya wag mong malitin ang mga taong nakatira dito. Ay, sige, deadman na. Tara, malis na tayo. Alam mo kung saan dapat pumunta? Di pa. Eh, paano tayo pupunta sa... Ano ka ba? May access ako sa classified information. Investigador ako, hindi ba? Nakabuntot pa rin siya. Wala ka nang kawala. Sinabi ko na nga ba't darating ka, King. Tingin ko atat na atat ka na talagang makita ko. Tama ba? Pero hindi pwede. Galing ka nga sa bloodline ng ate ko. Kane Warlock.
Ang bayani ng Sacred War. Ang pinuno ng pamilya Warlock. Ang mandirigma ng asul na lobo na mula sa dugo ng angkan ng mangkukulam na si Morgan. Ang pangalan ko, Yafuri Chow. Ang direct descendant ng Kowloon King at ako rin ang nakababatang kapatid ni Cassandra Jill Warlock. Alam kong patikim pa lang yan ang malakas na kapangyarihan mo. Ano pa bang aasahan ko sa isang old blood? Mayabang na bubuwit. Tama ng daldal, maglaban na tayo. Ang batang ito, magaling siya. Tumaba ka na! Alam mo, gusto ko yung mga mata mo. Hindi ka lang nakatingin sa kapatid ni Ate Casa, nakatingin ka kay Yafuri Chow. Ayusin mo ang paghawak ng espada. Madali talaga makalimot sa basics sa mga bata. Ang lakas naman ang loob mo magyabang. Sa tingin mo ba malakas ka na? Ano ka mo? Kahit konti wala kang karapatang magsalita na ako ng ganyan tanda! Bakit ganito? Lipas na ba talaga ang panahon ko? Hindi na. Masyado ko siyang minaliit. Tapusin na natin to! Ay, wala ka pala eh. Ito lang ba talaga ang magagawa ng isang bayani ng Sacred War? Sa bagay, tama naman si Ate Casa, mahirap kang pabagsakin. Ang totoo, nag-enjoy ako sa laban natin. Hindi tulad ng laban namin ni Silverblade kahapon. Anong sinabi mo? Naglaban kasi kaming dalawa ni Silverblade kahapon. Kaso hindi ako nasiyahan. Parang hindi nga laban ang nangyari. Kaya ngayon hindi ko maintindihan kung bakit interesado si Ate Casa sa isang tulad niya. Paano na? Anong gagawin mo ngayon? Bilang isang old lad, siguradong hindi ka na magpapatalo ng ganito. Okay lang ba sa'yo na tapusin kita rito sa tambakan? O baka naman... Ha? Masyado ako nasabik makipaglaban kaya nakalimutan ko ang isang mahalagang bagay. Wala na akong mukhang maihaharap kay Master Yu. Anong sinasabi mo dyan? Gusto mong malaman? Matinding ganan! Yun ang tinutukoy ko! Sa oras ng nalobo! Nalobo na! Tumanda ka na! Tapos na ang laban. Kaya isaksak mo to sa kokote mo. Nakahanda ang lalaking yun ay sakripisyo ang buhay niya sa laban. Kaya alam kong walang magagawa laban sa kanya si Mistress Casa. Isa siyang bayanang nagligtas sa mundo at walang pag-aalinlangan niyang tinapos sa mga ninuno niya. Magandang hapon! May tao ba dyan sa loob? Bukas? Tao po! Ay! Naku, pasensya na kayo. Bigla na lang kaming pumasok dito. Galing ako sa Compromiser Division ng Order Coffin. Buhay pa naman siya. Nawalan lang siya ng malay. Kinagat ba ng vampira? Hindi. Wala naman siyang marka ng kagat. Bakit ba lagi na lang siyang ganito? Ha? Pero ang sabi ni Hibari, nagkita sila ng lalaking to kahapon lang. Ano yun? Sandali. Mga dugo ito galing sa Black Bloods. Imposible to. Nagpapasok sila nito sa special zone. Hindi kaya lahat ng kahon dito. Lobat na ako. Gamitin mo tong akin. Salamat sa'yo. Hello, Chief. Si Katsuragi to. Nasa 4th yard ako ngayon. May nakita akong kahon-kahon ng dugo ng Black
Bloods dito. Magpadala kayo kaagad ng tao rito. O sige, siya nga pala may babaeng naghahanap sa'yo dito. Basta gusto ka raw niya makita ka agad. Ha? Eto, kausapin mo siya. Chief? Babae? Hello, Mimiko? Ako ito. Si Kelly Wong. Bakit? Hello, sumagot ka. Mimiko?